I am very excited because it's first time ko Our Grab is right here, guys. Ang laki! Aming shops, tsaka mga fruits. Fruits. Ay, oo, yan yun. Sobrang parang galit na galit si Ate sa akin. Feeling ko parang nasa Plaza Libertad ako. Nagiging model ako dito ng PH Care. Mga tayo lang kainin. Bakit parang feeling ko nasa Boracay ako? Why not, diba? Hi guys! Welcome back to my vlog. Today it's November 28th. It's already 3:38 in the afternoon. Yeah. Anong oras na ako nagising? Sobrang pagod ko kahapon and actually anong oras na din ako nakapag-out sa work kaninang umaga. It was a quite busy day last night kasi Thanksgiving sa US, so medyo busy kami. Anyway, I wanted to share something that I forgot to mention yesterday during the room tour. As I mentioned, I booked this room. Hindi ka na malaglag yung phone ko. I booked this room sa trip.com and I also booked my flight sa trip.com. So yes, I am using trip.com because there's like a points and rewards. But I also use Cook. It's just that walang available na room sa Cook. I don't know why. Sa flight, we flew together with Philippine Airlines and I paid a total of 13,702 pesos. That is already round trip. It has a 30 kilos allowance na sa baggages. So, not bad. That's why gustong-gusto talaga namin palagi magpal. But of course, you can also choose whatever airlines na mas comfortable kayo. I think Cebu Pac tsaka AirAsia also has an option more cheaper for you guys. Sa case ko, I added another 20 kilos of baggage kasi I just love coconut coffee of Vietnam and naging lesson learned ko na siya, nauubos siya ng mabilisan pag uwi ko ng Iloilo, so yeah, why not? And then for this room, again, this room is a superior room without window or with no window kasi yun yung nakalagay. And I paid a total of 8,013 pesos. That is already for 4 nights. 4 nights kasi guys, I have a friend na susunod sa atin dito on December 1st. So, lilipat tayo sa Airbnb. At least, di ba no, mako-compare natin yung difference ng hotel dito sa Ho Chi Minh and then Airbnb. See, I am very excited because first time ko mag-Airbnb dito sa Ho Chi Minh. So, of course, we're gonna do another room tour paglipat namin. So yeah, that's it. And I'll do my best to add, prices kung magkano yung siguro kahapon I was just so very overwhelmed. And first time. So, yeah, I'll do my best. And then magpe-prep ako ng very quick because it's already late in the afternoon. I am planning to go to Pasteur at District 3. Isa yan sa mga pinakasikat na pho restaurant dito. So, isasama ko kayo and then after that, let's see kung saan tayo makakapunta. So, yeah. See ya. Our Grab is here. Andun siya. So, puntahan natin. Let's go. Okay.
Uh, hello. We're here, Kababa na tayo, guys. Here, thank you. So guys, we're here at Fa Hua Pasture, located at District 3. Ito yung mukha niya sa labas, and ang landmark niya guys, harap niya is Vien Pasture. I don't know if ano siya, parang I don't know if school or something. Pero yan yung harap niya. So guys, we already ordered. Yung menu nila is nakapascal lang sa gilid. Ayan. We ordered this. It's Pho Dak Viet Du Tier. I don't know if I pronounce it correctly, pero it's a combination of all kinds of beef. And then it's worth 100,005. 105. Ano ba please? Oh, hi. There you go. Wow. Thank you. Ay, order na. Diba? Sasabihin ko pa lang sana, pero ang laki. Good luck. So, okay. Let's go back muna dito sa pricing. So, ito yung in-order natin. Pho Dak Viet Du Tier. I don't know if I pronounce it correctly. Please correct me if I'm wrong. It's worth 105,000 Vietnamese dong. Nasa big size na siya. I know. Baka hindi ko yan maubos, pero para sa inyo guys, titikman natin siya. This is their best seller too. Well done brisket. It's just worth 90,000 dong. And then this one is 105. So it's around like 220 pesos, parang ganon. And I also ordered the fresh cold roll. It's worth 30,000 Vietnamese dong. Gusto ko sana nito, yung spring roll, kasi favorite ko yan. Pero try muna natin yung fresh cold roll. And I also ordered passion fruit tea for our drink. So, ang laki. Ito yung passion fruit. This is the fresh roll. And then, yan guys, so legit siya. Maraming dahon-dahon dyan. So, if mahilig kayo sa you can eat whatever you want there. Tapos, may sprout din na dala. Ayan. And then, this one. And then, may mga condiments naman dito sa gilid if you want to have your soup more spicy. Ganyan. Ayan. Mga condiments dyan. Ayun. Let's try to eat. And then, guys, ito yung maganda sa Vietnam. Ito yung yung chopstick nila, nakalagay. Pag in-open mong ganyan. Ganyan kaganda yung chopsticks nila. And, by the way, guys, a fun fact story muna. So, this is a bread. Last year kasi, dito rin kami kumain, no? Last year kasi walang ganyan sa table namin, and so I was like, curious ako kung ano yung lasa niya. So I ordered, sabi ko, one. Akala ko isang ganyan lang, isang bread lang. Tapos binigay sa akin ganyan, isang plate. So I was like, ang dami. Tapos lang siya, like 7 Vietnamese dong. So nagulat ako, sabi ko, bakit ang dami pa for 7 Vietnamese dong, 7,000 Vietnamese dong. Tapos kumain ako ng isang kalahati. And after namin kumain, sabi ko, take away, ganon. Hindi pala siya ganon. And guys, so, lahat ng lamesa na nakalagay, may ganyan na. May ganyan na talaga sa table. Siguro, during that time, nagkataon lang na sa table namin, wala pang nakalagay na ganon. And so, hindi pala. So, yes, one bread is worth like 7,000 Vietnamese dong. Let's confirm if how much. Hindi na ako sure ngayon.
Excuse me, how much one piece? 7,000. Okay, thank you. Tama, 7,000 Vietnamese dong pa rin siya. Para maging spicy siya. Black pepper. Diba? Mahilig ako sa spicy, pero pag nag-spicy na talaga, reklamadora din ako, no? Mag-add ng lime. Marami silang lime dyan. Nakikita ko naglalagay sila ng ganito, guys. Oh. Eto. Parang ginagawa nilang, ayan, sige, sunod. Oh, sumunod na lang tayo. Ayan, ginagawa nila, naglalagay sila dito ng mga condiments na kung ano-ano like this. Sige, sunod-sunuran tayo. Tingnan natin. Kasi Vietnamese yung nasa harap ko, so. Tapos, ito. Okay. And then, weird, nilalagyan nila ng ganito. Plus, ay, wait, ano ba yan? You make things complicated, please. Okay. Hindi ko alam kung ano to, guys. Bahala na. Sinusunod ko lang sila. Okay. Good luck. Okay. Alright. Tapos, nilalagyan nila na. Ako kasi gusto ko yung eto. Dito natin ilagay. Pero sila nilalagay nila dito. So, lagay natin dito. And then, ano yung kanilang sausawan? Parang ano siya, guys. Sausawan nila. So, mix natin. Ayan, ganyan siya. Parang ginagawa nilang sausawan nila. Okay. Okay naman. And then, look at that, guys. Look at that. Look at that. Parang ano siya, noodles overload. Ganon. Yeah. Let's bring it. Bless the Lord in this circus, so shall not receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord. Kain, guys. Like this. Ang sarap. Like, sausaw natin sa ginawa natin kanina. Parang naging sanggipsal siya. Hindi namin alam yan, ha? This. Look at that, guys. And then, may kasama na siyang sausawan. So, let's dip. Food vlogger yarn. Dip. Dip. Cheers. The shrimp. Stop. Ang sarap. Sarap juice. By the way, this passion fruit juice is only 15,000 Vietnamese dong, para 30 pesos siya. So guys, our total bill is 152,000 Vietnamese dong. So ayun guys, tapos na tayong kumain and sobrang busog ko talaga. Sobrang worth it na naman ng pagkain. Thank you, Lord. And now, maglalakad-lakad tayo. Wala akong plan kasi anong oras na. So mag-e-explore na lang tayo dito sa District 3. I know maraming shops tsaka mga kainan din. Naghanap kasi actually ako ng mixu. Mixue ba yun or mixu? So, tara. Ito din isa sa mga reason kung bakit love namin yung Vietnam. Their flowers.
We actually have a flower market itinerary. Pero I have to wait for my friend para isahan na lang. Kanina, habang kumakain tayo, nakikita ko kasing dun lang sa gilid yung kitchen nung kung saan nila ginagawa. So, kinapalan ko talaga yung mukha ko at nagtanong ako kung pwede bang mag-vlog or pwede bang kulan yung paggawa nila ng noodles. Ay, actually, hindi yung noodles itself, no? Pero, ano to? Parang food hall. Ayan. Ang galing. Nasaan doon yung kainan sa along the road lang siya, guys. Mula tayo doon eh. Doon tayo nagmula. Ayan. Umikot lang tayo. Diba? Ang liwanag ng Vietnam. Mayaman sila sa kuryente din, guys. So, wait. Dito na, diretso lang. Bahala na. Bahala na si Batman. Ay, ang ganda yun. Tree Sun. I don't know if coffee shop yan. Bar. Bar, guys. Guys, finally, may nakita na akong 7-Eleven. Akala ko lang silang 7-Eleven. Ayun, oh. Ayan. You know what? Kasi since curious ako, medyo, ako sa 7-Eleven. Tara, pasukin natin. Tignan natin kung ano yung ng 7-Eleven nila. May something ba na katulad sa Thailand na sobrang dami ng cosmetic or it's just normal 7-Eleven? Sige, nagbubuwis-buway ako dito, guys. 7-Eleven. Kasi kung ano yung meron sila. Ayun, 7-Eleven nila, guys. So, they also have food. May mga prutas sila dyan. Oh! Ayun yung sila kalamansi. Oh! Bakit walang ganyan sa Pinas, no? Philippines, biki naman. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Hindi naman kasi ganyan kalaki yung 7-Eleven na pinasukan natin. Pero sadyang like, ngayon lang ako nakita ng 7-Eleven dito sa Vietnam. So, I'm not sure. Baka yung iba dyan, nakakita na sila ng maraming 7-Eleven. Ako lang talaga. And ito guys, oh, tignan nyo. Look at this. Itlog yan. Oh, ano na siya. Luto na talaga siya, guys. Look, sana may ganito sa Pinas. Ayan, oh. Ito na yan. Like, pwede mo na lang siya i-microwave. Same din ang hotdog, mga ganyan. Alam mo yung mga ready to eat na diba? Sana all. May mga ganyan din sila. Parang fan na. Ayan. And then this one. Kumain ako nito. Kaya madaling araw. Hindi ko lang na videohan. Pero sobrang sarap. 32,000 Vietnamese to. Parang mga 70 ganun, 65, 70. Yan lang. Yan lang yung nila. Guys, so nanggaling tayo doon sa 7-Eleven. Nandiyan yung 7-Eleven sa gilid lang. And then, may nakita akong paklaw. Okay, hindi ayaw ng but yeah. Hindi tayo sa may paklaw din sila dito. Pero since nagpaklaw na tayo, tara, wait lang, sorry guys, sa putol. Tatawid tayo eh. Oh, diba? Oh. May nakita ako super interesting. Pagka parang may market dun sa sa tapat. So gusto ko siyang kunan. What is this? Parang goto. Oo lang yan.
Malay mo. Siya. Oo, parang goto, guys. Is this egg? Yes. Oh. Kaso busog na ako. Pakain guys. Anyway. So, try natin pumunta dyan sa tapat. Tapos may nakita ako dito, ano, I'm not sure if, ano yan, parang market, parang wet market, or simbahan yan. Sorry po, hindi ko alam kung saan ako eh. Okay. Okay, let's go! Ayan. Kasi go pala, hindi ko nakita yung stop. Anyway, mauuna tayo dito sa may flowers. Ayan guys. Look at that. Ayan. Ang ganda ng flower. Ayan na. And then sunflower. And then this one. How much? Ah, okay. Okay. And this one? 2. Okay, okay. 150. Okay. Guys, this is 300,000 Vietnamese dong. Medyo expensive siya dito. This one is 150. And then this one is 200. Yeah. Thank you. Medyo pricey dito, no? Yung bilihan namin tsaka sa may flower market, hindi siya ganun kamahal. So, not sure. Here's parang fruit stall. Dragon fruit. May atis. Oh, sarap naman ka. Oh! Ah, okay. Let's see, fruit basket. Nasa, ang galing ng mga Vietnamese ng mga ganyan. Ang galing. Alam mo, pwede mo na siyang pang gift talaga. Medyo mahal. 600. Curious ako sa malaki na to. Pero yeah, yung pinakamaliit, 400,000. Yeah, medyo mahal siya. Ayan. Ay! Gusto ko yun. Nasa 630,000. Guys, look at that. Hindi ko alam kung ano siya, pero grabe yung apoy. Ay, awesome. Sobrang busog ko na. I don't think makakain ko pa yan. Guys, I think nandito tayo sa Pink Church. I don't know if tama ba yan. Ayan. Hindi ako sure. Wait. Try natin mag-search. Ay, oo, yan yun. Oh my gosh. Stan. Oo nga, yan yun yung nga, guys. O, diba? Wala yan sa plan. Yan po yung Pink Church. Wow. Diba? Ah, tapos dyan pala yung parang coffee shop. Okay. Kasi dito tayo sa Kong Cafe. Oh my gosh. Lahat ng gusto kong puntahan, nandito na. Oh. Yung Pink Church yun na. And then, andito lang yung Kong Cafe. Ayan. Pupunta tayo sa Kong Cafe, but before that, try natin pumasok muna sa church. So guys, unfortunately, bawal tayong pumasok. I thought open siya for like mag-pray and all. Pero ano pala, exclusive lang siya for Vietnamese people. Mas siya for the Thanksgiving. And when I tried to enter, ayaw nila akong papasukin. May no. Tapos, hindi ko maintindihan. Sabi ko kasi baka maiksi yung damit ko. Hindi naman kasi sobra naman siya sa knees.
And then I thought parang akala nila magwa-vlog ako. Sabi ko, no, I just want to pray. Sabi na, no. Tapos inaano na sa akin na bawal pumasok. And then there's two Vietnamese couple, mag-couple na nakamotor. Tapos nag-stop by sila. Tapos sabi na sa akin, how can we help you? Tapos sabi ko, she don't want me to enter the church. She doesn't allow me to enter. Tapos sabi niya, you want to pray inside? Sabi ko, yes, I just want to pray. Sabi niya, it's actually exclusive for Vietnamese people, mass for Thanksgiving. If you want to go inside, go back by 8 p.m. So, kasi 6:49 ano pa lang guys, 6:49 p.m. pa lang. So yeah, I was just like, sobrang parang galit na galit si ate sa akin. Na ano ako. So it's okay. At least nandito tayo. And guys, kita ko rin ito. Yeah. Hanap lang muna tayo ng siguro Kong Cafe muna tayo. Here at Kong Cafe. Yan. Ito yung sabi ko sa inyo na paborito ko talagang coconut coffee. And we ordered this. And then I am planning to buy this one. Ayan. Ayan. Hello guys. So we are currently here at Kong Cafe. Nasa harap lang tayo ng Pink Church. And which I'm so very happy. I am very, very, oops, I don't know. There we go. Yeah. Okay. So, since hindi ako makaget over, kasi, oh wow, di ba may parang flowers tayo dyan. Anyway, medyo hindi ako makaget over kasi parang first time ko na, sorry, wait lang. Ano ba ito? Kasi parang first time ko na parang napagalitan ako ng Vietnamese. No. Hindi ko kasi alam. Kasi parang wala namang nakalagay na kahit ano doon kanina sa gate. I think meron. Baka hindi ko lang maintindihan kasi, sorry guys, nag-ano yung, sige. Baka may nakalagay siguro. Baka hindi lang siya naka-translate to English kaya hindi ko naintindihan. Cause parang may nire-refer sila na for me to, hey, read or something like that. So ako naman, since parang no, ginagano na kasi ako ng babae. Tapos ako naman, akala ko yung ibig niya sabihin is no to videos, no to vlog or something like that. Kasi hinahawakan ko lang kanina yung camera ko. And I was trying actually sorry guys. So ako naman, I was trying to explain na no, I will not gonna do vlog. I don't want to take videos inside. I won't do that. Parang gumagano na ako. Kasi guys, hindi ko naman intention na mag-video sa loob ng simbahan. Kasi katoliko din ako. Sobrang respeto ko sa Panginoon yun. Tsaka, intention ko talaga mag-pray. Medyo matagal na ako hindi naka-visit ng simbahan. So, kailangan ko talaga sana mag-pray. And, akala ko kanina yung ano nila na bawal is baka maiksi yung dress ko. Pero ako naman kasi, like, yung dress ko kasi, sobra siya sa, knees. So, to, ha? Medyo siya, hindi siya maiksi. So, ako naman, like, hindi ko maintindihan kung bakit, like, ako, ha? Tapos babalik ako, tapos may tinuturo siya. Kasi wala akong may nakikitang signage na no to what, no to this, or whatsoever. So ako naman like, I'm sorry, I cannot go inside. Gumaganon ako. Tapos sabi, no. Tapos ako, parang like, tataka ako. Parang, bakit hindi ako makapasok? Tapos, so doon, naintindihan ko na, ayun pala, oh my gosh, nakakaya naman. Parang ako dito. Parang tanga. Pero no guys, it's okay. Ganyan naman talaga pag nagta-travel, 'di ba? Paano mo malaman pag di mo itatry, 'di ba? Hindi 'yung nakakahiya kasi hindi natin naiintindihan yung lengguwahe nila
May language barrier kasi kanina yung nagbabantay, kaya hindi ko maintindihan kung bakit di ako pwede pumasok. But anyway, okay lang yan guys. If you think something, so if this something happened, no, like akala mo parang napapahiya ka, no, you're not. Nag-e-explore ka. And it's okay. Okay lang magkamali. Okay lang yung may ganyan. Kasi again, hindi ka taga dito. You're here to explore. You're here to know the culture is. And that is okay. Diba? So, it's currently 7:29 p.m. We have at least 30 minutes left na mag-antay. And let's see if pwede na tayong pumasok, hopefully. So, gusto ko talaga mag-pray dyan. And, yeah. In the meantime, let's enjoy our drink. Cheers! Guys, quick update. So, hindi na tayo nakapasok. Parang hindi pa rin ata tapos yung misa. It's almost 8:10. So, sabi ko wag na lang, okay lang yun. May other time pa naman. Ayan. It's still like rush hour para sa kanila. Hindi pa rin busy ng tao. Ayan, doon tayo galing. Andun yung Pink Church. Lakad-lakad lang tayo dito konti. Punta kayo dito sa District 3. District 3 talaga yung mga maraming shops, boutique. Ganun. Let's go. Ayan. So, here we go. Feeling ko parang nasa Plaza Libertad ako pag nandito. Sige, dito tayo. Ayan. Naglakad lang ako konti. Ay, I'm so happy sa first purchase ko. Ito naman talaga yung yung reason kung bakit talaga tayo nandito sa bed. Kape lang yung habol, diba? Pero yeah, that is yung dress ko guys na may lipat-lipat. Nagiging model ako dito ng PH Care. Yung PH Care, nakain. Ang ganda ng mga ng Vietnamese, no? Mga ganyan. Hindi pa ako nakakapunta ng Korea, pero based lang sa mga pictures, parang mga Korea vibe, ganun. And guys, alam nyo ba, sobrang quality at ang ganda ng mga tabas ng mga damit dito sa Vietnam. Hindi talaga joke-joke yung mga designs ng mga damit nila. It's just that, maliliit lang talaga yung ng mga katawan ng Vietnamese, no? Especially sa babae nila. Hindi kasya sa akin yung mga damit nila. Madidisappoint lang ako. Yung large. Ako kasi large kasi ako sa Pinas eh. Dito, yung large nila, parang small pa lang sa atin. Okay. Saan tayo dadali ng kapalaran natin dito? Hindi ko na alam kung saan tayo. Actually, masakit na yung katawan ko. We'll see how beautiful Ho Chi Minh is, especially paggabi. And again, if dito, if gusto nyo maraming shops, mga ganon, and like boutiques, mga ganon. Marami din silang kainan. Go to District 3. Ayan, marami din nagiinuman sa labas. Katulad ng yan. I'm not sure. Ano pa, inuman din. Inuman.
Yung parang sanggipsal tapos inuman. Sana all. Mga tayo lang kainin. Oh, guys. I think this is also one of, sikat. May nakita ako dito, liblib. Ito yung sabi ko parang Korean vibes. Coco. Bakit parang feeling ko na sa Boracay ako? Pag ganito. Ah. Okay, close na pala sila. Joke lang. Sige, tapos tayo. Okay, I think dito na lang muna. Uwi na tayo. Cause I'm pagod. Tara, mag-grab na tayo. Sir. For some reason, guys, mamaya pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit. Hey guys, so kakabalik lang natin sa hotel. It's already 9:02 p.m. It was a short but a very productive day 2 here in Ho Chi Minh City. Thank you so much sa pagsama. Yeah, apparently, for some reason, sumama yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi bago pa rin ako sa first time ko kasi ulit maglakad-lakad and all. So, it's okay. Maybe magpapamassage ako, I don't know. And I have work later. But of course, don't forget, guys, every time na mag-travel kayo, bring medicine. Especially ako, sakitin kasing babaeng eh. So, marami ako medicine dyan. Yep. And yeah, tomorrow, marami tayong pupuntahan tomorrow kasi nag-book ako ng class on how to make egg coffee, coconut coffee. O, diba? Ganyan ako ka-addict sa coffee sa Vietnam. Yes, I booked via Klook a class for tomorrow. That is in the afternoon. And then in the morning, nag-reserve ako ng we will gonna have our eyebrows done. Isasama ko kayo dun, guys. So, yes, it's gonna be more on paganda. Why not, diba? So, yes. Thank you again, guys, for today. It was a very productive day too, and I'll see you on the next one. Have a good night.